Hello everyone, ang topic na pag-uusapan natin ngayon is about filters, filters and coupling. Okay? So, ano ba pag sinabi nating filters ano? Okay, so simplihan lang natin. For example, kung may naririnig kayo na water filters, so ibig sabihin, for example, ito yung ating system ano na ginagamit para sa pag-filter. So, kung sa tubig, so of course, meron tayong input. Of course, merong output. So, bakit natin i-filters? Kasi yung tubig, pwedeng maraming particles, pwedeng mabato, pwedeng may amoy, pwedeng madumi. So, ang mangyayari kapag na-filter natin siya, ang pinaka-output niya is pwedeng malinis na yung tubig, wala na yung mga unwanted, yung mga hindi natin kailangan doon sa tubig. Okay, so nafi-filters na niya ano. So, anong nangyari is na-separate ngayon. So, naiwan yung part dito na hindi natin kailangan, and then pinadaan natin yung mga kailangan natin dun sa tubig. Okay? So, na-separate. So, ibig sabihin, ang pinaka ah, idea is ng filter is separate. Ano? To separate. Okay? Separate. Okay? So, pag sinabi naman nating electrical filters, so, so ang pinaka sine-separate dito ay different frequency components. Okay? So electrical filters can separate different frequency components. Okay, so tatandaan nyo yung idea na frequency. Separate different frequencies. So since different frequency yan. Okay, so ano yung frequency? Higher or lower frequency? High or low frequency. Okay, so again, electrical filter can separate different frequency components, is used to separate higher or lower frequency. Okay, so again, function of electrical filters can pass the higher frequency and can be used to favor the lower frequency. Okay, so kapag i-allow natin yung higher frequency, so may mga gagamitin tayong filter. Okay? So ano yung filter na gagamitin natin? So kapag higher frequency, so ang gagamitin nating filter is high pass filter. Now kapag lower frequency naman, ang gagamitin natin is low pass filter. Okay, like for example, kung ang input natin na dalawa is 10 kilohertz, tapos 100 hertz. So since high pass filter yung ginamit natin, so ibig sabihin ang purpose natin is to pass the higher frequency. So since 10 kilohertz is mas mataas kaysa sa 100 hertz, so ibig sabihin ang output mo dito is 10 kilohertz. Now dito naman kung or low pass filter yung ginamit natin, so ibig sabihin ang i-favor natin is yung lower frequency, so 100 hertz. Okay? So example, uh, a high, so example to, a high pass filter
will pass which of the following? Uh, which of the following? Okay, kung sa una is, gaya ng sinabi ko, 20, for example, 20 or 600 kilohertz. So, of course, kung ang tanong yung a high-pass filter will pass which of the following? Of course, high-pass filter, so 600 kilohertz. Now, next is kung 50 or steady DC voltage, or sorry, steady DC level, ano yung i-allow niya? Steady DC level. So, ano yung i-allow niya? Of course, ang i-allow niya is yung na high is yung 50. So, since kasi nga ang sinasabi ko is, tandaan nyo, separate frequency. So, frequency. Okay, so 50 yung ating sagot. Okay, so next thing is coupling. Okay, so coupling. So, meron tayong tinatawag na transformer coupling. And capacitive coupling. Okay? So, ang trabaho is to block. Ano? So, pareho silang to block. So, ano yung ibablock nila? To block the steady DC component. So, steady DC component. Okay, steady DC component. Okay, so example sa transformer natin, with a separate secondary winding, isolate or block steady direct current. Okay, so tatandaan nyo yun. So sa capacitor naman, capacitor isolates or block steady DC voltage. Yung coupling natin na transformer coupling at capacitive coupling ay used to block steady DC component. Okay? So yun, so ganun lang ano, yun lang ang pinaka ano natin sa filters at saka pinaka basic natin ano, knowledge sa filters at saka sa ating coupling. Okay? So, yun, kung meron kayong mga gustong itanong or idagdag or suggestion, pwede kayong mag-comment sa ating pinaka comment box.